Kasi naalala ko, nung natalo ko si Lakbain bilang congressman, pinangako daw nila kay Lakbain na gagawin siyang direktor. At nag-float yun sa Olongapo, kumalat yun. Sa Olongapo at Sambales. Tapos hindi nag-materialize, hindi naging director si Lakbain. Tapos nung natalo si Lex Magrata bilang councilor, pinangako din yung posisyon kay Lex Magrata. Yung nangyari, hindi rin nila napa-appoint si Lex Magrata bilang direktor. Tapos nung sinabi nila sunod, si Kate Gordon magiging director in preparation for chairman. Hindi rin nangyari yun. Mamaya si Brian Gordon na rin pinapa-appoint nila bilang director. Wala rin nangyari. Tapos si Veloso naman, nagpagawa siya ng provincial resolution na ini-endorse niya yung isang anak niya para maging director ng SBMA. Pinapapirma pa nga niya ng pilit yung mga RMTU, yung mga nasa ospital, lahat ng government agency sa Sambales, na i-endorse yung anak niya bilang SBMA director. Wala rin nangyari. So ngayon, siguro, dahil tahimik lang kaming mga magsaysay, hindi kami kumikibo, walang narinig ang taong bayan sa amin, na i-appoint namin si ganitong director, wala kaming pinangakuang kahit sino. Biglang lumabas yung issue, biglang lumabas yung anak ko as director, nagulat ngayon silang lahat. So feeling nila napahiya siya because they were promising people left and right na tao nila ang mailalagay dyan o kapamilya nila. Bakit sila binabatikos kung nangyari anak ko? Sila nga ini-endorse sila, anak din nila eh. Ang mahirap kasi, siguro nasa-side rate na lang sila kasi nakahiya sila dahil sa dami nga naman daw ng pinakalat nilang balita from the time of the election na i-appoint si ganitong director, si ganyan na director. Marami kasi sila pinangakuan eh. Kaya ngayon, nagkakaproblema sila. O hindi ba? Dahil ang dinig ko, nagalit yung pamilya Magrata dahil hindi nga na-appoint si Lex bilang director dahil parang it was promised to him. Alam mo yun, in fairness to the Magratas, they did not ask for the appointment eh. See? It was offered to them by the Gordon. O di syempre, if it was offered to you, you're expecting something. May pinangako sa'yo eh. It did not materialize. So ngayon, pinipilit nila yata si Bebet Marsan to step down as councilor. Ang parang naging compromise agreement ng Gordon, I think they'll make Bebet Marsan step down as councilor, ilalagay na lang sa isang head ng department para mailagay na lang si Lex sa council.